Breaking news po mga kababayan ko. Nako, kababalita lang po ito sa Net25. Grabe, Ping Lacson. Talagang nabira dito. Kita nyo naman mga kababayan, ang ginagawa pong panggigipit kay Senador Alan Cayetano. Isipin nyo, sa dami po ng mga pag-iimbestiga ng mga kawatan ng mga buhaya, lalong-lalo na po sa trilyones na flood control issue, si Marcoleta ang ginipit at inaresto. Ngayon naman mga kababayan, dahil nga po wala na po si Marcoleta sa Senado, pero lalaya na daw di umano, ngayon po, nako, isinusunod at ginagawa ng kaso si Cayetano. Na meron daw nakita si Ping Lacson na 2 ghost project sa Taguig City sa bayan ni Senador Alan Cayetano, na ngayon po talagang pinagpapaguran ni Ping Lacson para gipitin sa Cayetano. Kasi si Cayetano na lang mga kababayan ang nag-iisang abogado na hindi nila kayang tibagin. Gaya ni Senador Marcoleta, mula po nung una mga kababayan, alam natin ang ginawa ni Senador Ping Lacson kay Marcoleta. Mula po nung una na inggitero. Dahil nga po hindi niya kayang matibag si Marcoleta sa mga debate, lalong-lalo na sa usaping batas, lalong-lalo na sa mga usapin sa restitution ng mga batas, si Ping Lacson sobrang inggit. Siya po ang gumawa ng mga kaso ni Marcoleta. Pinersonal si Marcoleta dahil nga hindi niya makaya ang talino ni Marcoleta. Ngayon po, bibirahin ni Cayetano at ng angkor ng Net25. Kasi mga kababayan, halatado, bistado. Sa dami po ng mga sinabi na mga witness, may mga video, may mga picture na. Kung talagang totoo si Ping Lacson na may integridad, bakit yung mga kalaban nila ang kanyang tinitira? Nakita nyo po yung kanyang strategy? Nakita nyo po? Mula kay Orly Gutesa sa 18 Marines, mula kay Erwin Tuplok na naging aso-aso niya, kasi nga merong hawak si Pampilok na alas, kaya nahahawakan niya sa leeg si Erwin Tuplok. Kasi nga itong si Erwin Tuplok, merong issue din sa flood control na dito sa kanyang party list, meron ding kabalbalan itong si Tuplok na ito. Kaya si Tuplok nahahawakan ni Ping Lacson. Ito po ang mga pasabog ni Senador Alan Cayetano. Kaya dito mga kababayan, bago natin ipakita itong pasabog ng angkor ng Net25, unahin na natin. Mamaya na si Alan Cayetano. Naku, magugulat kayo. Lalong-lalo na ngayon mga kababayan, ang napipintong paglabas si Marcoleta. Bali-balita po, lumaya na. Naku po mga kababayan, isasabay sa kanyang birthday sa July 29. Mag-advance pa ng July 27 dahil dadalo siya, sasama siya sa pasabog na The Big One. Kasi nga isasagawa ang napipintong anibersaryo ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. July 27, may malaking pasabog kasabay ng State of the Nation ni Junior. Kaya dito mga kababayan, napakarami ng mga inggit, pikit na sinasabi nila bakit daw isasabay ang anibersaryo ng Iglesia ni Cristo dito kay The Junior. Hoy, wala pa kayo. Wala pa yung mga Kastila nandyan ng Iglesia ni Cristo. Wala pa yung mga lolo't lola nyo nandyan ng Iglesia ni Cristo nung panahon pa ng mga propeta. Panahon pa ni Cristo ang Iglesia ni Cristo. Tapos sasabihin nyo, isasabay ang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa July 27 ng State of the Nation ni The Junior. Oy,
Ang kakapal ng mukha nyo. Ba't isasabay Dati nang nag-anniversary ang Iglesia ni Cristo ng July 27. So, back to the topic mga kababayan. Dito, supalpal po si Ping Lacson mga kababayan. Kasi nga, halatado naman ang kanyang ginagawa. Kaya laging suplak ni Senador Marcoleta at ni Cayetano. Lalong-lalo ngayon mga kababayan. Sabi ni Joker Arroyo, ang pangit makipag-usap sa mga bobo. Ang pangit makipag-usap, makipagdebate sa mga walang alam sa batas na mga hindi abogado. Puro school bukol, bulakbol, di balakbol, di pansibol. Yan po ang mga pasabog. Kaya dito mga kababayan, i-play na natin ang pasabog ng Net25. Naku po, may magugulpi dito. Merong nabigwasan dito na senador. Halaka, eto na po. Yari na. Hinamon nga dito Ipinahiwatig po ni Senador Pampilo Lacson na talagang may nadiscover siya. Naku po, may nadiscover siyang mapanirang ebidensya. Ano sabihin ng mapanirang ebidensya? Ha? Sa kanyang investigasyon sa mano'y illegal at irregular na mga proyektong infrastruktura sa Taguig City, Nelson. Di ba? Alam mo naman si Senador Ping Lacson, again, sabi ko nga sa iyo, magaling na investigador ito. Ay naman, oo. Dati itong Chief PNP, general ito. Oo. Hindi nga niya nakuha yung mga contractors, kahit isa, wala O, kita nyo, nabira. Magaling bang investigador ito, sabi ni Canelson. Diba, mga kababayan? Wala nga ni isang kontraktor, ni isang senador, walang nasuplak laging dun sa kalaban Laging minority laging sa anti-Duterte. Diba, mga kababayan, bali-balita pagka na-impeach daw si Sara. Si Lacson yung vice-presidente. Alaka, ang kapal ng muka, sabi ng mga komento. Tapos sasabihin, integridad. Talaga, sabi ni Senador Cayetano dito, wasak to totoo naman mga kababayan, alam ang bilib ako kay Cayetano, may paninindigan. Parang Senador Marcoleta. Naku, eto na. Naku, tuloy na natin ang pasabog na ito. Magugulat kayo dito. Ganon kahusay yan. Hindi, pero iginit po ni Senador Ping na humahaba ang listahan at lumalakas ang kaso na kanya natuklasan. Umuusbong daw po ang pagsusuri ni Senador Lacson sa mga proyektong infrastruktura sa Taguig na tinuturing na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa gitna daw po ng tumitinding pampublikong alitan ng dalawang senador. Nako, itinanggi po naman ni Cayetano ang pagkakaroon ng ghost project sa lungsod at hinamon niya si Lacson na maglabas ng ebidensya para patunayan ang mga paratang at imbestigahan din ang ibang lugar imbis na ituon lang ang atensyon sa Taguig. Hoy, sa isang post sa X, mistulang nagpahiwatig po si Senador Lacson ng mga bago natuklasan pero hindi siya nagbigay ng mga detalye. Inilabas po ng Senador Lacson ang kanyang hirit sa gitna ng muling pag-usuri sa kontrobersyal na kaldero, yun ang cauldron na itinayo para sa pag-host daw po ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asia o SEA Games matapos sabihin ng National Bureau of Investigation o NBI na muli pong susuriin. Iimbestigahan nila ang naturang issue na bumabalot daw po sa SEA Games organizing body na noon ay pinamumunuan po ni Senador Cayetano. O, kita nyo mga kababayan ko. Ibig sabihin mga kababayan, 2019, ngayon 2026 na, ibig sabihin mga kababayan, politika ang motibo ni Senador Ping Lacson. Gaya nga ng pasabog ni Senador Cayetano, ang dami ring donasyon na tinanggap ni Ping Lacson sa kanyang pangangampanya sa eleksyon ng pagkasenador. Ito ang ginamit niyang alas para gamitin laban kay Senador Marcoleta. Ang sabi ni Cayetano, pag ito ang gagawing taktika para pigilan, para gipitin ang kalaban mo, kung ito ang gagawing doktrina, halos 99% ng mga senador makukulong. Lahat mula congressman hanggang senador hanggang president,
makukulong lahat, walang matitira. Kasi nga, syempre puro donasyon. Ito na ang ginamit laban kay Senador Marcoleta. Ang COMELEC nga sinabi, walang nilabag na doktrina si Senador Marcoleta. Ito ay hindi sakop ng plunder. Sabi ni Ping Lacson at ng kanyang aso. Plunder yan. Individual, private funds. Plunder yan. Basta kami, plunder. Bahala kayo sa buhay nyo. Kita nyo mga kababayan ko. Ganyan ang ginawa nila kay Senador Marcoleta. Pero wag ka, isang patibong lang ito. Kasi si Marcoleta, nagre-ready na. Pati aparador dala. Lalabas sa si Marcoleta, sinasalubong na ng mga angkor ng Net25 na si Canelson at yung kasama niya. Yan ang sinasabi ng mga komento. Naku, iiyak si Lacson dito. Pag talagang si Marcoleta nakalabas, naku po, may matataranta, may maninerbiyos sa sobrang kabado, baka magtago ito. Yan ang sinasabi ng mga komento, mga kababayan ko. Dahil ipinagmamalaki ni Ping Lacson na meron siyang integridad. Sinisira ninyo ang integridad ko. Malinis. Ako lang malinis. Anak ng teteng naman, sabi ng mga kapangpangan eh. Anak ng teteng, nasa poking bola, kimlalam teteng. Sobrang bigat mo, ikaw talaga. Ang tindi ng pagbuhat ng bangko mo ah. Parang basketballista, nakabangko lang ah. Ituloy pa natin, nabira dito mga kababayan ko. Ito po. Sinabi ho ni Direktor Melvin Batibag ng NBI na nakipagpalitan na po ng mainit na pahayag, etc. Mga background na lang yan. Ano, ha? Pero so ngayon, ibig mo sabihin, joint force ang NBI at Senador Ping Lacson? Yes. Natuklasin itong mga bagay na ito? Oo. Kaya lang, sa kaso na yan, pwede pa nating sabihin na politically motivated, di ba? Ganun. Kasi bago yan, nagkaroon sila ng sagutan eh. Totoo. Di ba? Kasi tingnan mo, kung hindi yan politically motivated, bakit hindi niya yan isinampa nung hindi pa sila nag-aaway? Hindi. Di ba? Hindi, ngayon lang daw nag-trigger. Di ba red ribbon? Blue ribbon din siya dati. Oo. Hindi pa sila, hindi pa yun ang kanilang ano eh. Kung iniimbestiga mo yung flood control, nakita mo na yung tagig noon pa, di ba? Kasi Alam nyo, totoo yan. Kung hindi ito politika, kung hindi ang motibo ni Ping Lacson ay gipitin si Cayetano, noon pa. 2019 pa lang ininvestigahan na ito. Nung hindi pa nananalo si Senador Marcoleta. Kung talagang gusto nila, kung talagang totoo na may kasalanan si Cayetano at nangulimbat sa Taguig sa sinasabi nilang flood control issue at merong sinasabing ghost project, noon pa dapat ininvestigahan ito. Pero ano? Kasi nga ang motibo, inggit at takot. Bakit yung mga kalaban ang iniimbestigahan at tinitiktikan? Sana'y pwerse pa ni Matibag, pero ginulpi lang ni Attorney Binluan na depensa ni BP Sara. Nabugbog lang doon, halos manginig sa takot, na nervyos, mahilig kasing magkape. Tapos sasabihin niya, yes, I've been a lawyer practicing my profession. 29 years of attorney. But the so-called, yung sinasabi nilang Rule 130, Section 22, hindi alam. Yung rules of evidence na kailangan pag magwi-witness ka, ikaw ay may sariling kaalaman. Ikaw ay may sariling knowledge. You see the facts. You see by your eyes. Example, I'm gonna teach you the right one. Alam mo, nakita mo si Pedro. Kinabit yung asawa ni Berto. Nakita mo. Nakapatong.
Nabidyohan mo ito. Yan ang sinasabing personal knowledge and facts. Ikaw ay pwedeng maging witness sa isang kaso na pwede mong patibayin ang iyong mga testimonya. Pero kung wala kang personal knowledge at ikaw ay magprepresenta na nababatay sa sinasabi mong krimen na gusto mong idiin yung kalaban mo, idiin si Sarah, pero wala ka namang kaalaman, ito ay chismis at ito ay gossip. Hindi ka pwedeng maging witness dyan. Layas! Sabi ni Binluan. Binira lang ng binira. 29 years of lawyer. What the fuck? Sabi ni Binluan tawa-tawa siya Ayun, gisado, garantisado. Parang napalakol ni San Pedro Di ba mga kababayan ko? Kaya ngayon, si Pampilo Lacson naman, binibira ng Net25. Gaya noong nasa Senado pa si Senador Marcoleta, laging sampal ang inaabot ni Ping Lacson. Tapos, paikot-ikutin pa nila yung bendalo sa restitution. Sinabi ng batas, hindi pwede yan. Sasabihin naman ni Bendalo, am I right? Mr. Boying Bulaga, sabi ni Erwin Toplok yes sir, we Bendalo sometimes, forever and more. Kita nyo mga kababayan, di ba? Nagkaletse-letse ang batas. Kaya hindi na nila magamit yung sinasabi nilang pagpapatibay na tuklasin ang katwiran, ang ginagawa ng tuloy-tuloy na. Yung pagkakamali nung una ngayon, tuloy-tuloy na. Napahiya na sila Sasabihin nila, due process of law, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall be denied the equal protection of the laws. Tinanggal nyo sa taong bayan yan, lalong-lalo na kay Senador Marcoleta. Isipin nyo, gawa-gawang kaso. O ngayon, lalabas na di umano. Ay, nako po, yari na, nagkaletse-letse ng batas. Kaya may one-time, big-time rally daw di umano na, nako, babantayan ng 50,000 na pulis. Iyon ang kumakalat Totoo kaya ito na 50,000 na pulis? Tignan natin. Nag-iimbestiga ka sa flood control. Bakit nung nag-away kayo, tsaka ka nagkaroon ng ebidensya laban sa kanya, di Ngayon ba? lang siya nagkaroon ng interes sa kalaglitawan daw yung mga yung mga witness. Nung parang na yun, wala pa Yun ang sinasabi natin. Tapos di ba? narinig ko pa sa isang panayam, sinabi niya kinukwestiyon niya kasi ang aking integridad Oo. Binabahiran niya ang aking integridad. Kaya siya naghanap ng ebidensya. Yun ang, alam mo naman, Oo. yan ang pinoproteksyonan ni Senador Lacson. Ayaw niya na gano'n. Man of integrity yan Pagka gano'n, Di ba? maghanap ka rin ng ebidensya dun sa mga kakampi mo. Halimbawa, si Senador Rapi Tulfo, hanapan mo ng ebidensya. Maniniwala kami sa iyo na meron ka talagang integridad, di ba? Pero kung lahat lang ng kaaway mo, ang kakasuhan mo, iimbestigahan mo, questionable yung integridad. Hindi naman daw kinwestiyon ni Senador Rapi ang integridad. Ayun nga. Di ba? Ayun nga sinasabi natin, di ba? Nako. O kaya, hanapan mo rin si Erwin Tulfo. Oho. Kasi kung Iyan ang sinasabi natin mga kababayan. Hanapan din niya yung kanyang mga kakampi. Kung talagang may integridad, itong si Daman o period, di ba sabi niya period? Kaya nga nabulaga kay Senador Marcoleta. Parang mali. Lalaking may period? Bulaga? Sabi ni Marcoleta, yun nainis si Ping Lacson, gumawa ng kaso, gaya kay Cayetano. Tignan nyo. Anong ginawa kay Kinukutya pa. Nung pagpasok daw ni Marcoleta nung nahuli daw, nagkasakit. Nung pagpasok daw ni Marcoleta sa hospital, diretso maglakad. Pero nang paglabas, naka-wheelchair. Isipin nyo mga kababayan, alam mo ba ang kalagayan ng katawan ni Senador Marcoleta? 72 na ito. Ikaw 78 ka na. 'Di ba? Ay, naku, mangyayari din yan sa'yo. Pag sinabi na ma-hospital, baka mangyari din yan sa'yo, Senador Ping Lacson. Sinasabi mong may integridad ka, mukhang may question mark sa integridad mo. Gaya nga, ang sabi ng angkor na si Canelson,
mukhang questionable. Bakit ngayon ka lang nag-iimbestiga? Si Erwin Tuplok ang imbestigahan mo. Nakalista ang kanyang pangalan sa mga marino. Unang-una ang maleta sa listahan. At sa mga kasama mo pa at sa mga kakumpadre mo dyan. Di ba mga kababayan, ako po, yari. Tingnan nyo po mga kababayan, nasuplak dito. Nasabi natin. Tapos di ba? narinig ko pa sa isang panayam, sinabi niya kinukwestiyon niya kasi ang aking integridad Oo. Binabahiran niya ang aking integridad. Kaya siya naghanap ng ebidensya. Yun ang, alam mo naman, Oo. yan ang pinoproteksyonan ni Senador Lacson. Ayaw niya na gano'n. Man of integrity yan Pagka ganun, Diba? maghanap ka rin ng ebidensya dun sa mga kakampi mo. Halimbawa, Senador Rapi Tulfo, hanapan mo ng ebidensya. Maniniwala kami sa iyo na meron ka talaga integridad, di ba? Pero kung lahat lang ng kaaway mo, ang kakasuhan mo, iimbestigahan mo, questionable yung integridad. Hindi naman daw kinwestiyon ni Senador Rapi ang integridad. Ayun nga. Di ba? Ayun nga sinasabi natin, di ba? Nako. O kaya, hanapan mo rin si Erwin Tulfo. Oho. Kasi kung magiging tama yung isip ng marami na itong wala tayong mapapala kasi selective Pinipili mo lang Ganun ba? Diba? Chinachani mo lang yung gusto mong imbestigahan at kasuhan Ganun. Tama yun mga kababayan, parang uban. Chinachani lang yung kulay puti pero yung yung isang itim tinitira. May question nga itong integridad ni Ping Lacson. Naku po mga kababayan. Paano na ito? Tignan nyo po ito magugulat kayo dito. Meron pang pasabog dito. Ito, tignan nyo po ito. Ito yung sinasabi. You don't know what an AI work management platform. Panoorin nyo po ito mga kababayan. Magugulat po kayo. Ito kasi yung pasabog Talagang selective justice. Nasaan ang integridad dito? Naniniwala ba kayo na may integridad dito? Yan ang sabi ng Net25. Shoot sa kaldero. Ganyan inilarawan ni Senator Ping Lacson ang pag-usad ng kanyang investigasyon sa mga ghost project sa Taguig na baluarte ng mga Cayetano. Ayon sa senador, lumalalim daw ang kwento habang pinapalakas ang binubuo nilang kaso. O, kita nyo. Sinasabi niya, shoot sa kaldero. Si Cayetano. Ito ba ang the man of integrity? Basta kalaban. Talagang ginagawan ng kaso. Gagawan ng case build-up. Gaya kay Senador Marcoleta. Kasi nga, hindi niya matalo sa debate. Natatameme sa tuwing impeachment. Nabubulaga ang mga bendalo kasi nga wala namang alam. Sabi nga ni Cayetano, mahirap pakipagtalo sa mga hindi abogado. Kahit gawan mo ng basahan mo ng batas yan, hindi makakaintindihan. Bali wala kasi nga wala silang kaalaman. Kulang sila sa kaalaman. Ibig sabihin, mga bobo! Sabi ni sino yun? Si Gadon na isang loyalista din. Hanggang ngayon kapit toko. Hoy Gadon! Gumising ka na! Para ang toko! Dikit na dikit! Ayan ang sabi ni San Pedro ng Laguna. Nako po. San Pedring, naku, grabe naman yan. Tuloy natin. Shoot sa banga daw shoot sa kaldero. Shoot sa kaldero. Ganyan inilarawan ni Senator Ping Lacson ang pag-usad ng kanyang investigasyon sa mga ghost project sa Taguig na baluarte ng mga Cayetano. Ayon sa senador, lumalalim daw ang kwento habang pinapalakas ang binubuo nilang kaso. Bago nito, inilantad niya ang questionableng flood control project sa Taguig na lumabas ng 2 beses pinaglaanan ng pondo. Kita nyo, sabi ni Ping Lacson, Taguig Ghost Infra Projects Update number 2. Grabe naman yan. From 2 billion, as earlier reported, we found 300 to 100 million additional slope protection projects for a new total of 2.385 billion insertion under the 2025 GAA. Wow. 2 items appear to be double in appropriations involving 200 million for the same slope protection project. Wow, grabe ang demand of integrity Basta kalaban Yari. Ang ginawa niya kay Marcoleta, ilista na yan. Itong sinasabi ni Canelson, yan ba ang demand of integrity? Selective. Parang namimili ng
Parang Erwin Tuplok ka na may mili ng babae yung ayaw ibabato sa itatapon sa basura O tignan natin. Kabilang daw ang mga yan sa nasa 2.38 billion pesos na budget insertions para sa lungsod nung nakaraang taon. Yan ang pinakahuling update sa iringan ni Lacson at Senator Alan Peter Cayetano. Noong weekend, inakusahan ni Cayetano si Lacson na dumoble raw ang net worth. Nauna nang itinanggi ni Cayetano na may ghost project sa Taguig at hinamon pa si Lacson na maglabas ng ebidensya. Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, kasama ang mga yan sa posibleng silipin ng Blue Ribbon Committee kapag nagsumite si Lacson ng mga kaukulang dokumento. O kita nyo, pati itong aso niyang sabi ng mga basher, Mangkanor. Kasi nga kung makabigay ng pera 250k daw. O tignan nyo, yan ang uunahin nila. O unahin yung mga sarili nyo. Na bibisit na ang taong bayan sa inyo. Sabi ni Jason Sonsa. Nako po, nanonood si Jason Sonsa. Yung magaling na political na komentarista. Nako po, ito na si Ping Lacson. Talagang yung mukha nito Alam nyo bang binabas si Cayetano? Na mukha na daw grasa? Tila may diferensya na daw sa pag-iisip si Cayetano. Dahil kahit balbas, hindi na mabigyan ng panahon para mag-ahit. Sabi naman ng mga naniniwala kay Senador Cayetano, ikaw nga mas mukha ka pang matanda kay Cayetano. Puro banat na yung mukha mo. Parang nasampal. Yan ang mga nagmamahal kay Cayetano Diba? Tignan nyo mga kababayan. Talagang yung kalaban nila, ang kanilang ginigipit. Ito ba ang the man of integrity? Nako po mga kababayan, naniniwala ba kayo? Ito po. Hindi pa niya nasasubmit, pero pag sinubmit siguro, then I will start reviewing it. Hindi lang po naka-confine doon. Yung mga sinasabi po nung 18 mga bodyguard, they dared us na imbitahan sila. So we will be inviting them. Kita nyo, naniniwala ba kayo mga kababayan? Yan po ang ating pasabog. Kaya si Senador Ping Lacson na sinasabi niya, the man of integrity, maniniwala lang ang taong bayan sa'yo, Ping Lacson, kung mag-iimbestiga sa mga kasama mo, hindi sa mga kalaban mo. Kung totoong the man of integrity ka at hindi politically motivated, ang ginagawa mong panggigipit kay Senador Alan Cayetano, dapat noon pa, ginawa mo na yan. Bakit ngayon lang lumabas ito? Nung nabira ka, nung nasupalpal ka, nung sinabihan ka na nadoble ang sal-end mo. Diba? Kung hindi totoo ito, bakit mo nilabas ito? Bakit tila ang iyong taktika ay parang ginawa mo kay Senador Marcoleta? Ginawan mo rin ng kung ano-anong kaso. Isipin mo, si Senador Marcoleta nag-iimbestiga, siya ang ipinakulong nyo. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Sabi pa nga ni Boss Dada, Dahestas Barabas, Bendalo. Di ba mga kababayan? Naku, sabi nga nung nag-comment, sabi ni Wancho, naku, makakarma din ang mga ito. Sabi, yan yung mga nagko-comment. Galit na galit. Si Senador Marcoleta, nag-iimbestiga lang? Siya ang ipinakulong nyo? Samantalang yung mga nasa listahan, yung nasa video, na sumakay pa ng eroplano, alam pa yung mga address ng mga bahay, itinuro ng mga Marines, anong ginawa nyo? Hindi kayo nagbigay ng atensyon. Ang binira nyo yung mga kalaban nyo na wala namang ginagawa. Sabi nga dun sa balita, na neutral, yung kulungan daw puno ng mga kalaban ng mga Bendalo. Pero ni isang akusado na idinadawit sa flood control ng mga Marines, wala. Ni isa mga kababayan, wala po. Okay, yan lang naman po ang ating bahagi. Salamat po sa inyong suporta. Ma'am Mirna Aura, Gaspar Beltran ng Cebu City, kay sa lahat po, mga kababayan, nakalimutan ko yung mga nagko-comment. Salamat po sa inyo at i-like at i-share po ito. Mabuhay po.